42.2 kilometer. Okay? So, I did that 3 times. And yung half Ironman, mga 7 times. Kalahati nun. So, wow. Si Doc may energy. Di ba? And I just finished a training of 100-kilometer bike lang kanina. Nagpalit lang ako para sa inyo. Then, I'm here. Okay. So, before I start, meron lang ako ipapanood sa inyo. I-play ko na ba ito? Yeah. Yes. Watch this. Correct. ng mga adult Filipino ay may metabolic syndrome. Yan ay ayon sa 8th Philippine National Nutrition Survey. Ang metabolic syndrome ay grupo ng medical conditions na risk factor sa coronary heart disease, diabetes, stroke at iba pang problema sa kalusugan. Tinatawag din itong insulin resistance syndrome. Si Dr. Bry Aubrey Castillo, isang pediatrician, aminadong minsan ang napabilang sa datos ng may metabolic syndrome. Nagsimula siyang tumaba noong 2012. Ito yung sinasabi nila, rice is life. Only rice ang life. I can take 4 cups of rice or more in a meal. Hanggat hindi nauubos yung ulam, dagdag pa rin ako ng dagdag ng rice. So yan, then favorite ko mga donut, soda, naku soda. 1 liter, 2 liters. Mauubos ko yan in one sitting. Hanggang sa umabot si Doc Brian sa obese 2. Kaya naging obese 2. So meron tayong may normal weight, overweight, obese 1, obese 2. Ang pinaka-last, yung morbidly obese talagang ang laki. Malapit na ako doon. Kaakibat ng mga sakit na ito, ang pagdami ng maintenance at paggamit niya ng makina para lang makatulong. Nung may severe obstructive sleep apnea ako, meron akong machine, CPAP, which cost mahal. Okay, so gumagamit ako niyan para makatulog. Magalang sinubukan ni Doc na maging aktibo sa pamamagitan ng pagtitraining at pagsali sa iba't ibang athletic events, hindi pa rin daw ito sapat. Kahit na ginagawa ko itong mga activities na to, para akong yoyo sa weight, bababa ng 2 kilos, magigain ako ng 3 kilos. So something's wrong. It's not the exercise, it's what I take inside my body. Samantala, matapos ang 7 taong pagtitiis sa kanyang karamdaman, 2019 na magdesisyon si Doc Brian na itama ang kanyang pagkain. Hindi naging madali ang journey ni Doc sa kanyang lifestyle change. Maraming pagkakataon daw na bumabalik siya sa nakasanayang pagkain. Binge eating, yung yo-yo dieting, ang problem dito is the cravings. Pero dahil na rin sa determinasyong mapabuti ang kanyang buhay at kalusugan, nagawa ni Doc Brian na ibahin ang kanyang lifestyle. Payo ni Doc sa mga nagsisimula pa lang sa kanilang health journey. Ang unang-unang iisipin mo, ano yung goal mo? You need to have a right mindset naman yan. So, kailan may goal ka? Kasi kung wala kang goal, para kang inaano ka lang sa agos ng tubig. Yun. Okay. So, nakita niyo ang aking transformation. Yes! Katulad ng sa page ng I Am Worldwide. Don't decrease your goal. So, set a goal. Pagka natapos ang goal, set another goal. And do not decrease it. Much better, increase it. Kaya nga, yung effort, increase your effort to be better, mag-i-improve ang health. Galing, no? So, makinig po tayo dito, no? And, ayan.
Okay? So, eto ako dati. Grabe, no? Parang moon fussy. Pagka moon fussy, mukhang moon ang aking mukha. Ayan. Okay? So, I've become obese too. Actually, 1 pound na lang. Morbidly obese na ako. Ito na yung karuruk-rurukan ng katabaan. Okay? And as a physician, ang alam ko maging healthy is mag-exercise. Usually, yan yung iniisip natin. Kailangan ko mag-exercise para sumeksi ako, pumayat ako, maging healthy ako. I've done biking, ito yung pinaka-safe sa mga obese. Biking or swimming, hindi ako marunong lumangoy that time. 40 years old ako, natuto mag-swim. So, ikukwento ko paano ako natutong mag-swim. Okay? So, kahit na anong gawin ko, mag-bike, mag-run, bakit hindi ako pumapayat? Yun ang thinking ko. When I do exercise, dapat papayat ako. The problem was, what I'm taking inside my body, yung food, yung nutrition. Okay? So, nung inayos ko siya, pumayat na ako. Unti-unti. It will take a year bago makita yung improvement. Wag yung iba kasi, 1 month, 2 months, parang walang nangyayari, bumabalik sa dati. Okay? So, na-invite ako sa isang triathlon, mga standard Olympic distance na triathlon. Ako yung biker. May swimmer, ako yung biker, may runner. So, nung pumunta ako dun sa event na yun, wow! Etong gandang event. The problem is, I don't know how to swim. Ako, dagat, lalanguyin ko, hindi ako marunong lumangoy. So, nagpa-coach ako. After 2 months, nag-race na ako. Swimming pool muna sa umpisa. Nakadalawang race ako sa swimming pool, then dagat na. Okay? Age ko, 40 years old. Nung natutong lumangoy. Okay? O, sa tingin nyo, anong age ko ngayon? 41? Okay. Golden years na ako. Okay? Amazing, right? Ay, teka. Paano to? Mag-play na lang siya. Pwedeng, back lang sa umpisa pa. Okay, so, golden years, no, so, kung hindi ako nag-change, ako, sa tingin nyo, ano mangyayari sa akin? I have CPAP because I have a sleep apnea. Okay? Sleep apnea. Obstructive sleep apnea. Severe. So, kailangan ko ng CPAP makina para, kasi ang apnea, tumitigil ang paghinga while sleeping. More than a minute. Tapos, gigising ka parang nalulunod. Okay? So, risk factor for mga cardiovascular diseases yan, yung mga may apnea. So, kung hindi ko i-handle to, hindi ko babaguhin ang lifestyle ko, hindi ko siguro marireach ang 50 years old. So, I need to change. Nutrition ang inayos ko. Ayan. Ayaw pa rin. Sa totoo lang, ngayon lang ako gumamit nito. Siya na lang po mag-click. Okay. Siya na mag-click. Thank you. Next slide, please. Next slide. Okay, so habang hindi pa tayo na, you can list all your questions mamaya. Sasagutin natin isa-isa. Okay? Okay. So, nutrition ang inayos ko.
So eventually, inintroduce ako as a low-carb advocate. Nag-low carb po ako. Low, not zero carb. It's low. So, binawasan ko ang carbohydrates. Ang pinaka-tinanggal ko talaga is the processed food and the sugary food. So, yun yung favorite ng sugar. Nako. Yun. Okay. Sinong diabetic? Oh, malapit na. Pre-diabetic na kayo. Okay. So, mamaya di-discuss natin yung diabetes kasi naku, kawawa naman yung mga may chocolate dyan. Okay? So, tinanggal ko lahat yan. Sugary food, sugary drinks, processed food, tinanggal ko to make me healthier. And, nung may team ako noon eh. Mataba, sumasali sa races, ako pulela. Last to finish, yung mga member, mga kasama ko, nakabihis na. Eh, hindi sila makaalis kasi yung iba sa akin sumabay. So, hihintayin talaga. Naghihintayin naman talaga kami. And, yun ang problem ko noon. Bakit sila mas nauna sa akin? Eh, ako pinakamasipag mag-training. Pag kami mag-aya na mas malalakas na mag-bike, ako lang ang present. Absent yung iba. Okay? So, sabi ko, dapat mas malakas ako. Pero bakit ako kulelat? Kinumpare ko ngayon ang katawan ko sa kanila. Athlete. Papayat. Ang lalakas ng mga hita, ang lalaki. So, sabi ko, I think may problem. So, ginawa ko ng low carb. Then eventually, after 3 months, 4 months, uy, bumibilis ako. Okay? Bumibilis na ako. Then it took me more than a year, I see myself standing na dun sa podium. Imagine mo yun. I was last to finish sa team ko, then after more than a year, I'm seeing myself third. Naging second. Eventually, nagcha-champion ako. Wow! Never ko ma-imagine yan. In my age category, minsan, may age category yan eh. Pagka sa sprint, 10 years ang gap. So, 40 to 49 ang age, mga kalabang ko. Imagine mo si Doc Bry, number 1 dun sa 40 to 49. Ay, kaya na-inspire ako lalo. Iba yung lifestyle na to ah. It makes me more stronger, younger. Sabi nga sa akin, si Doc Bry, habang tumatanda, lumalakas, bumabata. Diba? Okay. Usually, ang typical food pyramid natin, ang mas madami is, back muna, mas marami is yung carbs. Paki-back po. Yun. No? Rice, bread, pasta. Oh, nandyan na yun. Tapos susunod yung fruits. Pangatlo yung meat. Then yung mga oils, mga cake, dapat nasa tuktok. So, dapat maliit lang yung mga cake, chocolate nyo yan, ha? Ayan. Eh, kung puro kayo chocolate, naku po. Ito naman ang low carb na food pyramid. Okay. So, usually, ang low carb food pyramid, more of real foods, natural foods. Ano to? Nabibili sa wet market. Kinakatay. Fish, egg, vegetable. Okay? Yan yun. So, dapat yun yung mas marami sa plato natin. Nung ginawa ko yan, actually, hindi na nga ako nagra-rice. No bread, no pasta. No? Usually, ang cheat ko dyan is fruits eh. Biro mo, cheat fruits. Fruits has sugar, fructose. Okay? If you have fatty liver, tanggalin nyo na ang fruits. Yes. It increases your liver enzymes and then the damage din ng liver ninyo. Okay? So,
if meron lang kayong fatty liver. Okay? Or mataas ang liver enzymes niyo, no? Ayun. So, ganun na nangyari. Nagpo-podium si Doc Bry, and bakit nagpo-podium? Because I am fat adapted na. Kasi nung high carbs tayo, mga kinakain natin is only rice, di ba? Nanggaling ako dyan. Alam ko yan. Kaya yung mga feeling ninyo, kulang ang rice. Alam ko yung feeling ninyo. Parang hindi busog pagka walang rice. Well, mangyayari dyan is magiging overweight, obese. Tingnan nyo yung mga, meron akong tinatawag na toffee. Pagka toffee, thin outside, fat inside. Mukha kang payat, pero tingnan nyo yung tiyan nyo. Yun. Akala nyo healthy yan, hindi po. Okay, next slide. Yeah, toffee. Thin outside. Tingin mo is thin outside. Kikita mo yan. Thin. Pero fat inside. Asan yung fat? Pag tingin mo sa baba, sa gilid, sa midsection. Tumador ka, no? Usually, meron salbabida pa dito. Okay? Ayun. So, I finished the full Ironman 3. Alam nyo na yan. Okay, yan ang low carb lifestyle food pyramid. So more of meat. May vegetable? Yes. Ang low carb has vegetable. Hindi yung puro karne. Okay? And sa taas yung mga starchy vegetable, yung carrots, then mga oil, yung mga bread. Ito ang pinggang Pinoy. 70% is meat and fruits, 33% of your plate, carbohydrates and vegetable. Usually, hindi nyo na alam yan eh. No? Kadalasan, ano ang laman ng pinggan ninyo? 90%. Diba? Nakapatong lang yung ulam. Pero, sad to say, marami sa mga family ngayon, puro processed food na ang kinakain. Why? Very good. Easy, instant. Late na ako. Ayun na. 3 minutes, 5 minutes, ayun na yung food. Instant. Processed food. Then, yung iba nga, drive-thru. Okay? Deliver. Mas easier to, deliver. Dadayo ka lang, ayan na. So, we become a community or a society of puro processed food. Okay? Yan yung nagiging mali na natin. And etong advocacy ko is, I'm letting all of you guys na ibalik yung dati. Alam niyo, dati naman, nagluluto eh. Diba? Go back to cooking. Okay? Ang mahalaga dyan is real foods ang niluluto. Salt and pepper. No condiments. Pwedeng herbs, pampalasa, or spices. Ganun naman dati. Wala naman yung mga hinahalo nyo dyan. If you want to be healthy, if you have underlying health problems, this is the time you start cooking your food. Kasi lahat ng mga illnesses ninyo, kaya nagtataka tayo, no? Why is it? Obesity, diabetes, hypertension, heart attack, pataas ang rate. Bakit hindi nakokontrol? It's because of our lifestyle. Kadalasan dati, no, sa physician, I always, pagka nakita ko yung laboratory, reseta na agad ako. Kasi alam ko na sakit mo. Dahil lang dun sa papel. But now, into lifestyle, inuuna ko ang lifestyle ninyo before kung kinakailangan ng meds. Pagka nakita ko kayo, ngayon lang kayo, pre-diabetes, it's so easy to cure without taking medication. How? Ano ba diabetes? Uncontrolled sugar? Eh di tanggalin yung sugar. Diba? Kung ano yung matamis, tanggalin ninyo.
That is so easy. Pero, bakit hindi magawa? Napaka-mild pa yan. Eto, masasaktan kayo. Alam niyo kung bakit hindi niyo matanggal yan? Addict kayo. Addict sa sugar. Okay. Alam niyo naman ang pagka nakakita kayo ng addict sa droga. Diba? Kahit na anong advice, kahit na anong payo mo sa addict sa droga, wala rin, di ba? Dapat nire-rehab. O, yung mga addict sa sugar, ano dapat? Nire-rehab. Paano? Monitoring and guidance, tatanggalin natin ang cravings ninyo. Pwede yun. I do that. Marami na akong mga nag-i-insulin, oral medication for sugar, natanggal ko because tinanggal ko ang cravings nila. Nag-enroll sa rehab. Monitoring guidance. Sobrang harsh naman, rehab. Pero, whether we like it or not, yan ang katotohanan. Kailangan yung ma-rehab. Okay? Kung gusto nyong yung pre-diabetes, hindi mag-diabetic, yun lang yun. Okay? Okay. Ayun. Iyan ang evolution natin ngayon. Ay. Yung dulo, ako yan dati. Ganyan ako palaki. Ganyan ang evolution ko. Buti na lang, natutunan ko ang low-carb lifestyle. And eto na ako ngayon. Okay? Yes. Thank you. O, yan. Kung may mga kids kayong ganyan, oops. And ano pa? Ayan. We have a choice of what our health looks like. So, choose a healthy lifestyle habits rather than sickness and drugs. So, mas easy yung pills, surgery. Ang hirap kasi yung lifestyle. Napakahirap. Kung walang ka-idea sa sakit, itong pinantatakot ko sa mga diabetic. Kasi, ang mga diabetic, talaga hindi nila matatanggal ang cravings. So, umaasa sila sa gamot na makontrol ang sugar. But, sad to say ulit, walang benepisyo ang gamot if you're not going to change what you eat. Pansinin nyo, when you go back to your doctor, yung one medication nyo sa sugar, naging 2. Naging 3. Every 3 months na, balik. After siguro a year, nag-i-insulin na kayo. How come, ang thinking natin, this medication should be curing our condition, yung diabetes. Bakit hindi? Nakakapagtaka, di ba? Gamot yan eh. Walang kwenta ang gamot kung hindi nyo babaguhin yung kinakain ninyo. Yun lang yun. Kaya kung complication of diabetes, eto, magbabago talaga kayo kung hindi nyo lang alam kasi ang complication ng diabetes. Ang alam nyo lang, may gamot magpapababa. So I can eat anything I want. I can eat anything sweet. Complication, CKD, kidney disease. So ano yung kidney disease? Nagda-dialysis, di ba? Complication of diabetes. Stroke. 3 decades of diabetic, normal ang BP, pero 3 decades of diabetic na stroke. Nagtataka sila, why? Complication yun ng diabetes, stroke. Heart attack, amputation, nabubulag, sumasakit ang paa, diabetic neuropathy. So, eto yung mga complication ng diabetes if you're not going to control it. So, how to control this? Lifestyle. Andito si Doc Bry, tutulungan kayo. Okay. Pinakasimple, tanggalin yung processed food, tanggalin yung sugar, and di simple, Doc. Okay? Napakahirap. Alam ko, nanggaling ako dyan eh. Pero kung thinking mo, ang family mo magsasuffer,
ang mga anak mo may iwan? Hindi mo ba gagawin to para sa family mo? Yes. You need to improve your health. Okay? Puro rice terraces to. Ayan. Okay. Yun. Ayan. Next. Okay. Sugar intake decreases your immune system. Why? 40%. Pag kami sugar yan, no? It directs yan dun sa WBC. Ito yung WBC ay protection ng katawan natin. Ito yung sundalo. So pagka puro sugar ang kinakain ninyo, pansin ninyo, nagkakasakit kayo. Dalas. Kaya palagi pagka papacheck up kayo sa doktor, ang sinasabi, iwas muna sa mga matatamis, bawal ang puyat. Okay? So, vitamin C also, same yan. Sugar, vitamin C, ang chemical structure. So, pag kami sugar, puro sugar, matataas ang sugar sa katawan ninyo. Kahit na anong intake nyo ng vitamin C, walang effect. So, eventually, kakasakit din kayo. Okay? Ayan. Next. Okay. Mortality in the Philippines, kadalasan ay heart disease. Ischemic heart disease, ito yung heart attack. Anong complication diabetes? Heart attack. May iwasan nyo ang heart attack? Naku, diabetes. Okay? Then, cancer. Pangalawang cancer. So, paano makaiwas sa cancer? Lifestyle din. Alam niyo bakit dumadami? Sa totoo lang, tumataas ang incident ng cancer sa mundo. Bakit? Diba? Mga kinakain. Kadalasan noon, mga chemical, yung sa mga farm, yung abono. No? Pero feeling ko ngayon, kasi wala na tayo sa farming. Madalas, nasa ano na tayo, syudad. Mga probinsya natin, may mga malls na. Dati wala. Okay? Okay. Next. Diabetes pang fourth. Okay? Pang fourth ang diabetes. Yung cerebrovascular disease, ito yung mga stroke naman. No? So, third siya. Next. Ayan. Ito. Cancer data. The year of 2022. Okay? Latest yan. Estimated 9.7 million deaths. 1 in 9 men. Kopo. 1 in 12 women lost their lives sa cancer. Okay? 1 in 5 people face cancer in their lifetime. Kaya pansinin nyo, bakit yung tiyahin ko nagka-cancer? Yung mga kamag-anak nyo, napapansin nyo, may cancer, nagkikimo, nag-radiotherapy. No? So, ayun, nawala. Talagang mawawala ka. Okay? Ang lifestyle natin sa cancer, usually pagka may patient ako with cancer, tinatanggal ko talaga ang processed sugar. Strict ako dun. So, meron akong isang patient has breast CA, tapos mag-undergo ng chemo. Sabi ko, i-hold mo muna. Kahit 1 month, mag-low carb. Palakasin natin ang immune system mo. Puro healthy foods ang kakainin natin. Bawal ang puyat. Then eventually, pagdating ng chemo, hindi nyo mararamdaman ang side effect ng chemo. Ang chemo kasi, sinisira din niya ang healthy cells. Hindi lang yung cancer cells. Okay? So, 3 weeks lang kasi talagang gusto ng chemo. So, nung nag-chemo, umuwi, kinamusta ko. How was it? Dok, para lang ako nag-check-in. Pumasok, nag-chemo, lumabas, umuwi.
Walang naramdamang vomiting, weakness na the usual na mararamdaman nyo sa nagkikimo. Amazing siya. Very amazing. Okay? Okay. Okay. So, etong mga lifestyle diseases, syempre may root causes yan. Ano ba yung mga root causes niyan? Ayan na. Imbalances, inflammatory, no? Mga toxic chemical exposure, immune imbalances. So, paano natin nakukuha yan? Unhealthy lifestyle. Palaging puyat. Yun. Habang nagpupuyat, nagkakape ng 3-in-1. Dapat barley. Di ba? 3-in-1. Tanggalin nyo na yan sa circulation nyo. Sugar po, puro sugar yan. Okay? And hopefully, yung mga process, kasi pagka graveyard shift, yung mga instant ang talagang madalas na tinitake natin eh. Kasi ang bilis eh. Okay? Balik nyo. Di ba dati naman nagbabaon kayo? Naalala ko yun, nagbabaon ako ng elementary ako. High school, nagbabaon. Para tipid ang pera. Diba? Ang problem sa atin, nung kabataan natin, wala tayong pera, no? So, iniipon yung pera. Pero nung nagkaroon kayo ng trabaho, matitikman ko na sa wakas. Yung mga hindi ko natitikman noon. Kaya tingnan nyo. Ito. Okay? Yung iba, nawawala na yung leeg. Huwag kayong magalala, galing ako dyan. Kaya ako yung share sa inyo ito. No? So, para maiwasan nyo maging dating ako kayo. If kayo ngayon is ganyan, start now. Set a goal. Diba? Set a goal. Next. Yan. Causes of lifestyle disease, dehydration, hindi umiinom ng tubig. Ayun. So, kadalasan napapansin nyo, bakit ako nanlalata? Bakit dry ang skin ko? So, dehydrated tayo. Malnutrition. So, ang malnutrition, kulang sa nutrients. Yung mga instant ninyo, kulang sa nutrients yan. No? Kailangan natin mas complete na nutrition, vitamins, protein, and fats. Okay? Inflammation. So, paano nagkakos? Ang diabetes causes inflammation sa atin. So, akala nyo safe ang mataas ang sugar, no? Meron niyang minutely sinisira ang mga cells, organs natin. Konti-konting sira lang. Pero, 5 years, 10 years, 2 decades, that's 20 years, na mataas ng sugar nyo, hindi nakokontrol, sa tingin nyo gano'ng kalaki yung maliliit dati na araw-araw. Kaya po nakaka-heart attack complication, stroke, inflammation sa katawan natin. Pagka napansin ninyo, masakit, inflammation yun. Okay? Paano nagagawa ni Doc Bry? Nag 100 kilometer bike ako kaninang umaga. Nakauwi ako ng mga 2 p.m. Nagbihis lang. Andito ako ngayon. Walang masakit. Yung iba dyan, maghapon sa opisina, pag-uwi, aray. Ang sakit. Magdamag na nakaupo. Sakit ng balakang. May inflammation. Okay? Pagka may sumasakit sa inyo, may inflammation po yun. Ibig sabihin, nagsisignal ang katawan ninyo na you need to take care of your body. Paano yun? E di consult sa doctor. Andito si Doc Bry. Okay? Huwag niyong titiisin. Kasi pagka tinitiis nyo ang mga inflammation sa katawan natin, lalalayan lang yan. Lumalala. Pansamantala yung mga pain reliever, pero hindi nawawala. Okay? Pansamantalahin lang yan. Okay. So,
Fatigue, ayan na yun. Lack of sleep. Poor physical fitness. Ako, sino kayo nag-walking dito? Kahit walking lang. 30 minutes straight. Ayun. Walking. Hindi sa mall, ah. Dok, nag-walk ako sa mall. You need to walk 30 minutes daily. Pagka hindi nyo ginagawa yan, yan ang pinaka-simplest. Yan usually ang ina-advise ko sa lahat ng mga sedentary patient ko. Yung sofa lang, yung upuan lang, higaan lang ang kanilang exercise. Okay? Nagsisimula lang tayo sa walking. Sasanayan, kasi usually ang exercise, hindi nyo gagawin kasi ang hirap, di ba? You need to enjoy exercise before you can do it regularly, consistently. Pagka nahihirapan kayo, I'll give you 2 months, ayaw niya na. Kaya kahit mag-enroll kayo sa fitness or gym, pagka hirap na hirap kayo sa ginagawa nyo, after 2 months, ayaw niya na. Sakit. You need to enjoy it. Bakit si Doc Bry? Yes, no pain, no gain. Pero sa start, pag may pain, very painful. Ayaw ko yan. Ayaw ko yan. Pero, once na mag-adapt kayo dito sa na-enjoy yung exercise, para ka na lang humihinga. Pag-gising mo, yun na yung hinahanap-hanap mo. Ganyan na si Doc Bry, dati ayoko nga eh. Ang taba-taba ako, di ba? Tatakbo ko, ang sakit sa tuhod, sa ankle. So, paano mo gagawin yun? So, I need to do it yung na-enjoy ko. Mag-start sa walking. Kung gusto magsama kayo, HHWW. PSSP. Uy, hindi nyo alam. Hindi nyo alam yan? Pasway-sway pa. Di ba? Alright. And yung poor health habits, usually we eat junk or garbage food. Pansinin nyo the whole day. Ano mga kinain ninyo? Siguro ko konti lang yung healthy foods doon. Kung hindi nyo babaguhin yan, at the age of 40, mapapansin nyo na yung sakit. Nakakaramdam na kayo. 40 and above. Pero I think, mas younger na ngayon yung nagkakaroon ng diabetes. As young as 23. Meron akong pasyente. 23 years old. Alam nyo ba, sinisi niya ang father niya kasi nilalanggam yung ihi. Yung pala, ihi niya pala yun. Diabetic, 23 years old. Okay? Oh, sino nakakalam kay Samuel B? Di ba? Samuel B? Diabetic? Healthy yun. Nag-e-exercise yun. Ganda ng abs nun. Uy, yes daw. Pero ang kanyang random blood sugar was 525 milligrams per deciliter. Imagine yan, hindi niya alam na diabetic siya. Kaya nga, I encourage you, check your sugar. Okay? Ang pag-check ng sugar, yung sa random, before eating, ito yung wala pang kain, kinabukasan. Wala pang eating, check your sugar. Ang goal, hindi naman norm, ang goal natin is 100 milligrams per deciliter below. Kung above yan, oy, mag-isip-isip na kayo. Pagka sa gabi naman, after dinner, no? 2 hours after dinner, check nyo yung sugar ninyo. Ang goal natin dyan is 125 milligrams per deciliter and below. Eh, kung above pa yan, 300, 200 ang kailangan nyo na magpakonsulta. Kung hindi, unknowingly, hindi nyo alam na may sakit kayo. Marami akong pasyente ganyan. Yung magpapapayat lang, Doc, mag-enroll ako sa monitoring and guidance nyo. Okay, I need laboratory. Doc, wala akong sakit. But I still need labs.
Lo and behold, nung lumabas ang labs, taas ng sugar, taas ng triglycerides, uric acid ang taas. Sabi niya, wala siyang sakit. Hindi, yes. Kasi dahil wala kayong nararamdaman eh. So, unknowingly, sa laboratory may nakita. Okay? Tapos, marami din akong pasyente, Doc, wala akong maintenance, hindi ako high blood, hindi ako diabetic. Nung nagmo-monitor na kami, pinamonitor ko lang ng 1 week muna yung sugar. 200. Ang BP, 180 over 100. Ito yung sinasabi niyang wala siyang sakit. Okay? So, siguro sa inyong nandito, check your blood pressure. Check your sugar. Kasi unhealthy na ang lifestyle ninyo, sigurado yan merong nadadamage na. Hindi nyo alam. So, tingnan ninyo. Okay? So, genes bang may sala? Well, usually 10%. 10% lang. And 90% sa disease natin is modifiable to. Kasi yung mga nutrition natin, yung stress, yung sleeping habits natin, aayusin natin yan. And of course, physical activity, kasama din yan. Okay, next. Oh, yan. Ano ba yung celebrities? Siguro kilala niyo na to. Alam niyo ba si Piolo? Nakakarerahan ko na sa bike sa triathlon. Sa Cebu. Ang lakas dyan. Malalaman mo siya away. Malayo pa lang, alam mo na siya yun eh. Alam mo bakit? Lahat ng tao nagsisigawan. Akala ko ako'y sinisigawan. Si Piolo pala. Grabe. So, si Piolo, one of the ambassador, no? Malaki ang naitulong ng barley sa kanya. And also sa kanyang anak. Okay? So, kahit na sobrang busy nila, hindi sila nagkakasakit. Okay? Taking this product. And of course, tingnan nyo naman ang appearance ni Piolo. Sigurado yan, nakasama ko nga sa triathlon event eh. So sigurado yan, nagtitraining yan ng biking. Fit na fit eh. Hindi siya ang binabike niya, 90 kilometers. Half Ironman yan eh. 90 kilometers ang binabike niya. So may training, inaayos niya kinakain. No? Sigurado yung tulog niya, maganda din. Okay? Ito, mga mahilig sa Korea. Ano yung CEO? Ayan. So, youthfulness, itong kabataan. Ito nag-impersonate ng youthfulness, energy. Okay? Spark. And heart. Success is having the right partner. Okay? So, making my health tip-top shape is so dapat ang first priority ninyo, your health. Bago natin i-share ang health na yan, kailangan magsimula sa inyo. Paano malalaman na very healthy ang ino-offer ninyo kung kayo ay hindi healthy? Okay? So, start from you. Kasi, pag nakita na yung sarili ninyo, walang problema ang pag-offer ninyo ng healthy food. Yung healthy lifestyle, i-offer ninyo kasi nakikita sa inyo. Okay? Set a goal. Yan yung sinasabi ko. Next. Okay. So, nung first na-invite ako, ni Sir TJ, okay, binanggit niya yung barley. So, I said to TJ, padalhan mo ako ng product. So, dumating. So, I tasted it, then I checked my sugar. Wow! Didn't spike. So, okay to. Okay tong product.
Kasi bago ako ng product, I want to taste, check it kung okay siya. Diba? So, chinek ko, hindi tumas ang sugar ko. So, pwede to sa aking regimen. Because sa low carb, may vegetable. Okay? So, para siyang tea. So, every morning, I take this. Okay? So, marami siyang benefits. It helps prevent cancer. Kay Madam Maritoni pa lang eh. Ayun na isang example, no? Has an anti-diabetic content. So, kung hindi ito nag-ano hindi diabetic friendly, pagka nainom ko, shoot na agad ang sugar ko niyan. Pero hindi. Okay? Regulate blood pressure and cholesterol level. Because sa cholesterol level, pwede niyong pababain yan, fiber. Barley is fiber. Okay? Yes, ito pa. Ito yung hirap na hirap sa mga pasyente ko. Constipated palagi. They're always taking medication. Alam niyo ba ang side effect ng medication na pampadumi? Constipation pa rin. Hindi niyo alam yun, no? Chronic use of laxative drugs, side effect, constipation. Okay? So, anong natural? Hindi fiber. Hindi lang fiber. You need to move, exercise. You need to drink water. Yan yung mga nagpapamove ng bowel movement natin. Okay? Hindi yung pills. Okay? Hirap na ako. Okay. Pero chronic use of that, side effect constipation. Okay? Okay. Source of relief from ulcerative colitis, ito yung mga inflammation na. So, ibig sabihin, ang barley is anti-inflammatory na natural. Yun ang the best. Kaya usually, sa mga patient ko, kahit na may mga chronic illnesses, may mga bagong sakit, start kayo sa natural. Ano ba natural? Tubig, manok, isda, itlog, gulay. Yan yung mga natural. Tanggalin nyo ang mga processed food. Mapapansin nyo. Maraming nagme-message sa akin sa Facebook, nagpapasalamat. Doc, every time you do live, sinusunod ko. Lahat ng mga lecture nyo, sinusunod ko. August 1, nag-start siya ng low carb. Okay? He lost 30 pounds. 3 weeks lang. August 21 siya, kahapon, nag-message sa akin. Nagpadala pa nga ng picture, nakahubad eh. O lalaki to ah. Pinakita niya yung malaki niyang abs. Ang laki. Tapos, yung after 3 weeks, uy, effective. Kaya nagpapasalamat siya sa akin. What more kung gagawin niyang 1 year? Paano naman kung lifetime na niyang ginagawa to? Baka matalo niya lahat ng mga may abs dyan. Di ba? Changing your lifestyle will change you. Katulad ng ginawa ko sa sarili ko. Kasi kung hindi ko mababago yung lifestyle ko, yung apnea ko, I had 3 car accident. Kasi kahit na nag-drive ako, nakakatulog ako. Ang apnea, obstructive sleep apnea, kahit 8 hours, 10 hours sleep ka, pagising mo, parang wala kang tulog. Kaya, siguro natutulog na ako dito. Kadalasan sa OPD, natutulog ako. Yun ang sakit ko nun. So, kahit na nagdadrive ako, nakakatulog. And, syempre, kung hindi ko babaguhin ang lifestyle ko, wala na ako dito. Diba? Car accident. Pwedeng, buti na lang, sa EDSA ako nababangga, palaging traffic. Napansin ko nung sa NLEX,
Aba, gumigilid na ako nung nagising ako. Papunta na ako sa barrier. So, mapapabilis ang buhay ko dun. So, I need to change my lifestyle. Eto na. What I eat, binago ko lang. Okay? Ito. It promotes agility and has rejuvenating effects on the entire body. Aba, syempre. Ginagamit ko yan eh. Diba? So, ayan. And of course, strengthens the immune system, regenerates damaged cells and tissues. Bakit siya may ganyan? Ito yung mga bakit. Next. Ayan. It has 68 micronutrients, may minerals, vitamins, and enzyme and amino acids. Kompleto siya. Ayan na yun, no? Okay? Kaya yan nagbuboost ng immune system, nagpapalakas sa atin, it helps, no? Hypertension. Ayan na. Next. Okay? Ayan na. So, ayan din. Zinc, iron, folate, vitamin A, calcium, magnesium, and all this vitamin E, K, C, P, B1, and of course, yung mga nalalagas ng buhok, may biotin din yan. Okay? May biotin yan. Vitamin B7. So, kaya yung mga kulang sa nutrients, pwedeng itong barley na to. Okay? So, ito yung mga functional ingredients niyan. Siyempre, hindi nyo na alam yan. More of sa mga medicine na yan eh. Kung sa layman's, hindi nyo na maiintindihan yan. Okay? So, it promotes sleep, anti-diabetes, regulating blood. Ito yung sa kanyang, yung functional ingredients, andyan, GABA. Okay? Ayan. Next. Okay. Total health of your body, 80% nutrition, 20% exercise. Kaya kahit na anong exercise ninyo, kung hindi nyo babaguhin ang nutrition ninyo, yung total health ninyo, bagsak pa rin. Okay? So, ayusin nyo muna ang kinakain ninyo. Siguro, Dok, uubusin ko muna yung nag-grocery ko. Sayang. Pambira kayo. Alam mo yung ina-advise ko sa kanila? Lahat ng mga yan, i-share mo. Diba? Kasi kung i-hoard mo yung mga processed food, sugar food, i-hoard mo yung chocolate na yan, edi yung side effect niya, sa'yo lang. Eh kung i-share mo, i-share mo sa marami, huwag sa isa, kawawa naman. Diba? So, para mabawasan yung pangit na gagawin sa katawan mo, i-share mo na. No? Start eating real foods. Okay? Real foods ang kainin ninyo, wag processed food and sugar foods. So, nutrition is more important than exercise, pero kailangan pa rin natin itong 20% na exercise. Why? Dun sa mga obese, pagka naging tama ang kinakain ninyo, magugulat kayo, uy, sexy ako. Diba? But, obese kayo nun. So, nung sumesexy kayo, anong nangyayari? Nagsasag ang skin. Meron akong senior na patient, senior citizen. Nagpa-consult siya kasi nagre-wrinkles na. Naglo-low carb siya, pero nagre-wrinkles na yung mga balat niya. So, sabi ko, you need to start lifting exercise, resistance exercise. Okay? Squat, dumbbells, push-up. O, senior, wall push-up muna. Wall push-up. Okay? Eh, Dok naman, senior na ako.
kailangan ko pa ba mag-exercise? Sino ba senior dito? Uy, hindi halata ah. Barley. Okay. Yeah. Yan yung sinasabi ko. Pagka nakita ko yun, ba, mukha ka hindi senior ah. Ako na nga. Ano yung barley na yan? O, di ba? So, sabi ng senior na patient ko, Dok, senior na ako, kailangan ko pa ba mag-exercise na yan? I hate ko magbuhat. Well, two choices. It's either you do resistance exercise, punta ka kay Bello. Dok naman, mahal. So, anong ginawa niya? After 3 months, follow up. Pa, hindi pa kami sa video consult. Dok! May muscle na ako! Proud na proud siya. Yung wrinkles niya, nawala, nag-tone ang kanyang muscles. Ang skins pala, lumalabas na yung muscles niya. Wow! Sinunod lang niya ang advice ko. Nag-improve ang health. Yung problem niya, okay. Okay? Marami akong mga patients na sometimes they are doubtful. Ako nga rin doubtful ako noon. Sa low carb. Diba? Tatanggalin ng kanin. Manghihina ako. Tatanggalin yung tinapay. Ako po, lalo na yung malunggay pandesal. Favorite ko yun. 20 pieces of malunggay pandesal, I can finish it in 1 cup of 3-in-1. Ang sarap. Ayun, ang taba. Okay? Yun lang kapalit. Toffee. Ako hindi toffee. Ang toffee, dito lang mataba ako ang gamukha Diba? So, if you want to change your lifestyle, take out all those sugary foods, processed food, tanggalin. Okay? Yan yung nadudulot ng lifestyle change. So, eating as clean as possible plus at least 30 minutes exercise. Mag-start lang kayo sa 30. Yung iba kasi, siguro pag 2 hours akong nag-exercise, mabibilis to. Ay, hindi pwedeng ganun. Mabibilis kayo sa ospital. Hindi ganun po yun. It will take time. If you want to be successful, it will take time. Hindi agad, 1 month pa lang gusto mayaman na agad. Posible yun. It took me 1 year up to 2 years to be the best version of myself. Diba? Kailangan maging patient lang tayo. Kasi, kung madedepress kayo, hindi nag-i-improve ang health mo, wag. It will take time. Imagine mo, decades mong ginagawa unhealthy lifestyle, gusto mo in an instant, 2 months, 3 months, wala na to? Imposible. You need to be consistent, motivated para maano mo yan. Ma-improve yan. Okay? Next. Okay? Ayan, isang example. When you do a 40 minutes stationary bike, you will lose 400 calories. Pumunta kayo sa fast food, 10 minutes lang yan, Kinain mo 10 minutes. Oh my God. 1,177 calories ang pinasok mo. Imagine mo, 45 minutes, ang sakit na sa puwet yun 400 calories. Ang sarap naman ng pagkain Okay? So if you want to be healthy,
tanggalin nyo lang yung processed food, sugar drinks. Unti-unti magiging healthy tayo. Okay? Next. O, yan na. Yun na yun. Hindi ko na kailangan sabihin. Next. So, sa adult, 150 minutes of moderate intensity per week. Per week yan. So, pagka kinumpute mo, nasa 25. Gawin na natin 30 minutes daily. Kung sedentary tayo, start walking lang. HHWW, PSSP. Isama nyo. Pagka nag-walking kayo, continuous. Kaya nga ayoko mag-walk kayo sa mall. Mag-walk lang kayo, may nagsha-shopping na, nakahinto na kayo. Okay? Mag-walk kayo, continuous 30 minutes. Walk lang. Hindi nyo kailangan pantayan yung tumatakbo. No. Mag-focus kayo sa health ninyo. I've done that, no? So, nung sumali ako sa half marathon, 10-kilometer run. Uy, may babae. So, siyempre, lalaki ako. Kailangan, masabayan ko to. Nung nasabayan ko, pabilis ng pabilis. Pahina ako ng pahina. Doon ko na-realize, hindi yan male or female, merong mas lalakas sa iyo. So, nag-focus ako sa sarili ko. So, dapat kayo mag-focus lang sa sarili nyo. Huwag kayong makipag-compare. Kasi yung comparison, nakapanghihina yan. Ano yan? Pinapatay niya yung joy sa atin. Ay, ba't mas magaling yun? Ako, nakakapatay ng joy. Okay? Wag. You focus on yourself, mag-i-improve kayo. Sa mga children, 60 minutes, kailangan maglaro. Huwag nyo yung focus sa puro computer. Patayin yung computer, maglaro sila. Okay? Next, ito, comparison. Yung sa taas, muscle yan ng leg. 40-year-old triathlete. Yung pangalawa, yung sa gitna, 74 years old, sedentary. So, yung kulay puti na yon, fats yon. O yung sa baba, 74 years old din, pero triathlete. Same lang dun, 40 years old. Kaya usually sa mga elderly, ina-advise ko sila mag-exercise, mag-lifting. Because, di ba, ang problem nila is bones, calcium. Mahina. Do resistance exercise, mas lalakas ang buto ninyo. May studies na yan. Because, pagka nagka-muscle ang legs nyo, mag-squat kayo, yung muscle nagra-wrap sa bone, mas tumitibay ang buto. Yung balance mo, kasi matatanda, yung balance, ang problem eh. Matalisod lang eh. Bagsak na. Yung balance ninyo, gaganda. At baka magulat kayo, at the age of 70, 80 years old, hindi kayo naka-wheelchair, hindi kayo nakatungkod. Okay? I had a patient, no? Hypertensive diabetic, naka-wheelchair. Pinag-low carb ko. After a month, nag-video. Wow, umaakyat ng hagdanan. Imagine mo, tinanggal ko ang mga processed food, tinanggal ko ang sugary food, sugar drink. Lumakas siya. Makikita nyo sa page ko, may video yan eh. Tapos, meron din ako isang 82 years old. Nilapit sa akin kasi feeling ng mga anak is papunta na. Pauwi na. Kay Lord. Why? Palagi na lang nasa higaan. Hindi na bumabangon, uupo, hindi kayang bumangon. Pahina ng pahina. So, nilapit sa amin, ginaid namin, minonitor. Wow, after a month, nag-video. Siya mismo tumatayo sa kama, talagang umupo. Wow, amazing yun, 82 years old. Umupo. After 2 months,
nasa labas, namamasyal. Amazing. Changing your lifestyle will change you. Yung mahina, lumalakas. Tinanggal ko lang yung processed food. Imagine, tinanggal ko ang mga sugary food, sugary drinks. Hi. Nakakatuwa. Then, next. So water, eto. Usually, kinocompute ko ang water sa weight. If you are 100 pounds, you divide it by 2. So, 50. Gawin mo siyang ounces. So, yung 50 ounces, i-convert mo sa liters. Yun yung amount ng water per day. Okay? Yan. Okay, next. We need sunshine. Alam niyo ba ang sunshine, it helps sa sleep? Kailangan natin sunshine. It promotes yan, yung melatonin natin. So, ang best niyan is 10 a.m. to 3. Ang init. 30 minutes lang naman. Kaya, dun sa mga nagsa-sunbathing, mag-timer kayo. 30 minutes lang. 15 minutes na nakaharap, 15 minutes na nakadapa. Tapos, maglagay na kayo ng umbrella. Ha? Kasi, yung iba, kailangan ko ng araw. Ayun, nagbabad. Ayun. Sunburn. Second degree burn. Okay? Paano mo malalaman kung second degree burn? May blister na. Kung red pa lang, first degree pa lang yun. Pero kung meron ng umbok yung parang blister or nababalat na, second degree. Okay? 30 minutes lang. 15 minutes nakaharap, 15 minutes kahit tanggal ang bra, nakadapa, basta 15 minutes. 30 minutes, wag nang e-exceed doon. Okay? Kaya nga, no need for sunblock. Natural naman yan. Okay? Tapos, umbrella na lang kung ayaw nyo umalis sa beach. Okay? Next. Of course, trust in God. Huwag niyong kakalimutan yan. Yeah? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Okay? To be healthy, no? You need to start sa nutrition. Siyempre, kahit inom kayo ng barley, no? If you're not going to change your lifestyle still, parang baliwala lang. Okay? Ang importante dito, you promote healthiness. Lahat sasabay yan. Kung nakikita sa inyo, healthiness, naku, hindi na kayo mag-o-offer. Sila nalalapit sa inyo. Anong ginagawa mo? Bakit ka kanyang kabata? Bar. Nasa inyo yan. No? Nasa inyo. Nakikita sa inyo. Ay, ang healthy nito. Ano kayang tinitake? Ano kayang ginagawa? Bakit nagiging healthy ang appearance? Walang maintenance. Uy, si Doc Bry lang. Ang doktor nagtatanggal ng maintenance. Okay? Well, sa lecture na to, hopefully, meron kayong natutunan. And hopefully, mag-improve lalo ang health ninyo. If you have health condition, madali yan. Sinasabi ko nga sa may mga chronic diseases ko, mga cancer, CKD, nag-i-insulin, may autoimmune disease. Habang may buhay, may pag-asa. Okay? So, thank you so much. Okay. O, kung may mga questions kayo, ayun. And of course, ito ang aking page.
Dr. Brian Aubrey Castillo. I do live. You can ask then doon yung mga questions if you want. And of course, meron din akong low carb. When you adapt, you will evolve to be the best version of yourself. Okay? Yeah. And of course, meron din akong team, Try Low Carb Endurance. If you are into endurance, you can join as a member. Yan, Try Low Carb. Always, meron akong race. Katatapos ko yung Davao, 70.3. Then sa September, meron ulit akong the toughest duathlon. 4-kilometer run, 100-kilometer bike, then 21-kilometer run. Puro ahon sa Clark. Tapos the next month, meron naman race si Doc. Naging addict na ako sa sports. Because it makes me feel younger. Imagine mo, 50 years old, natatalo ko yung mga younger than me. Or it feels younger talaga. Diba? Iba yun. Okay, any question? Yes, sir. Sa edad kong 81, ayon sa ibang mga doktor, bawal daw sa amin na ang mag-exercise tulad sa sinabi niyo na may weight. At pangalawa, bawal na rin daw po sa akin ang mag-jogging dahil sa aking prostate. Totoo po ba yun? Okay. Yun na nga. Okay. Hindi po. May studies po tayo, no? If you want to be stronger, no? If you want to be stronger, you need resistance exercise. Meron po tayong resistance exercise na safe sa mga senior. Siyempre, hindi nyo gagayahin yung mga younger na, 20 pounds, 30 pounds, 40 pounds. No. Sa mga elderly, 70 and above, pinag-i-start ko muna yan ng squat. Na walang hahawak ka lang, do squat. Kung ano lang kaya. You do that. Then, push up. Wall push up. You need resistance exercise para lumakas ang bones. Yan ang lifestyle. Yung physician na nag-advise that, well, hindi ko maisip bakit bawal sa mga elderly. Because mas gusto natin habang tumatanda tayo, walang nakaalalay sa atin. Walang tungkod. Gusto natin yung tayo, yung lakas natin. Diba? Ayaw natin na parang tayo ang binibigyan ng tulong. No, we can stand on our own. Hindi ko po pinopromote yan. Pinopromote ko is more of wellness, health. Kaya nga sinasabi nung iba na, Dok, bawal na sa akin mag-jogging. Well, kung sedentary ka, hindi ka nagja-jog pa dati, hindi ka pa nag-walk dati, start from walking. Walking ang pinaka-simplest, easiest to do. You just walk. Kung ayaw mo na mag-jog, okay lang. Kasi hindi ko ina-advise na mag-jogging kayo agad. Because sabi ko sa inyo, pag hindi nyo na-enjoy, tinitigil nyo lang. Kasi ang exercise should be consistent. Hindi pwedeng 1 month nag-exercise, then another month, wala, tulog lang. No. Kailangan nyo maging lifestyle to. Hindi naiintindihan ng tao kung hindi niya ginagawa yun. I do not advise that kasi I advise this because I do it. And marami po akong mga pasyente, elder, 72 years old, eto 82 years old. Nakahilat. Gusto niyo ba nakahilata ka na lang? No. I changed her lifestyle.
Inayos yung kinakain. Wow, amazing. Tatayo. Nung nagpa-monitor sa amin After 2 months, tinatawagan ko sila, sasagot, asan si nanay? Naku, Dok, nangangapit bahay na. Nakikimarites na dati. Diba? Nung nilapit sa amin yan, nakahiga lang. Uupo, kakain, hihiga. Walang kabuhay. Alam mo, nung 2 months, nagulat ako, may pinadalang video. 84 years old babae. 10 pounds barbell. 10. Sabi ko, ay, naku, wag 10, wag 10. Yung pala, recorded video. Akala ko, live. Sabi ko, pagka nag-start lang tayo, start from yung kaya. Nagulat ako, pero nakaya niya. From lying down, 2 months. Then after that, di na siya makita sa bahay. Marites na. Naglalakad. Sa prostate, marami din nagsasabi sa akin yung, Dok, prostate, bawal daw mag-bike. Okay, so nape-press. Well, ang prostate naman, sa kinakain yan. Ayusin yung kinakain, inflammation, aayos yan. Diabetic, inflammation, siyempre, pagka diabetes, sugar, hindi magno-normal ang sugar ninyo kung hindi nyo titigilan ang sugar, ang matatamis. Tandaan nyo yan. Kaya yung iba, Dok, tikim lang. Nag-start sa tikim ang cravings. Di ba, mga addict na sa droga, tinikman lang yun Naging addict na. So lahat yan. Addiction, hindi pa siya masyadong na addiction ng sugar, pero yes, sugar is addictive. Yan yung tinatawag namin white poison. Okay? Well, kung hindi ka diabetic, well and good. Maintain that. Pero kung ang lifestyle mo is usually eating sweets, eventually, papunta na rin kayo doon. So, exercise, any age yan. Mas maraming benefits ang mag-exercise. Pero, syempre, ayusin yung kinakain. Kasi walang benefit ang exercise kung hindi nyo ayusin yung kakainin ninyo. 80% nutrition, 20% exercise. And mag-start lang sa walking. You don't need to live like Heidelin Diaz, no? No. Okay? Kung ano lang yung kaya natin. Ma-enjoy natin ang exercise, magugulat kayo. Ang dami ko mga nag-start lang, walking, then tumatakbo. I have a patient, cancer survivor. Proud na proud ang onko. Why? Sa lahat ng pasyente niya, siya ang maganda ang bone mass density. Sabi ng onko, anong ginagawa mo? Doc, I lift weights. I do squat. 64 years old. Do lifting. Nag-squat 64. Bone mass density improve. So, hindi yan sa senior, hindi yan sa elderly. Sa inyo yan. Kahit na anong advice ng mga doctor or mga may alam, you are still the captain of your health destiny. Kayo pa rin ang masusunod. Subukan ninyo. Kasi maraming low carb sa amin, nag-enroll. 1 month. Itra-try. Aba, 2 weeks pa lang nag-improve ang BP, nag-improve ang sugar. 2 weeks pa lang. Doc, pwede bang i-extend ko na ng 2 months? Nakikita niya ang improve. Para masabi niyo yung okay siya, gawin niyo. No? Pag kami nag-advise sa inyo, oh, eto, ganito, ganyan, ganyan. Gawin niyo. Kasi kung hindi niyo gagawin, hindi niyo malalaman. Okay? So, I think I disagree with that.
na pag elderly, bawal na mag-exercise. Siguro kasi iniisip niya, bubuhat na mabibigat, parang Arnold Schwarzenegger. Hindi siguro. Kasi iniisip nila, brittle na ang bone. Kaya nga tayo magli-lift, magre-resistance para palakasin natin ang buto natin. Pero siyempre, kung ano ang kaya niyong buhatin, yun lang. Huwag kayong yan, comparison na naman. Katabi ko, ang bigat ng binubuhat. Sinubukan. Ay! Injured. Balik sa doktor, sabi ko sa iyo, bawal mag-exercise. Siguro yun ang thinking niya. Iniisip ko parang hindi na binigyan ng chance ng isang tao na mag-improve ang health. When doing exercise, you will definitely improve your health. It will boost your immune system. Magmumukhang bata. Di ba? Yun. Any question pa? Yan, last more questions. Sino pa po? Go. Yeah. Ano pa? Yung naka-yellow, dun sa marami naka-yellow. Tayo. Yes. I do that. Free consultation. Amazing morning, everyone. Amazing morning, Doc. Ayan, so, yung question ko lang po, bali po dun sa, about po dun sa sun exposure po na 10 a.m. hanggang 3 p.m. Bali po kasi, yung inamulatan ko po and may mga na-encounter din po ako, best time daw is 8 a.m. So, hindi ko alam kung ako lang ba yung alam dito gano'n. Ayan po. So, paano po daw halimbawa po is nakalabas ka lang po is around 8 a.m. Then, the rest po maghapon hindi ka na po naka-expose sa sun, which is maganda po siya, dapat 10 a.m. to 3 p.m. Okay lang po ba yun kung mga around 8 a.m. ka lang po na-expose sa sun, or kailangan po talaga maglaan ka for 10 a.m. or hanggang 3 p.m.? Okay. Ito, makinig. Kung ano ang kayang gawin ninyo, kung 8 ang kaya nyo, at pagdating ng 10 a.m., nasa office na kayo, hindi na kayo makapag-sunbathing, hindi natin pipilitin yun. Okay? Kung ano lang kaya. Sa mga babies, much better yung pagsikat ng araw. Okay? Kasi ang mga babies very ang skin nila, sensitive. So usually ang inano ko is 6 to 7, no? So 1 hour, 30 minutes nakahubad ganyan. Pagdating ng 8, wala na, dapat hindi na. Pero pagka 7 past na, yung nagbibilad is napapaso na, much more yung baby. Pero sa atin naman, kung ano yung pwedeng time niyo, parang exercise yan Dok, wala akong time sa umaga. Pwede ba ako ng tanghali? Yes. Kung anong time, pwede ka. Dok, hindi ako pwede tanghali. Pwede ba gabi? Exercise yung sinasabi ko, hindi science siya. Okay? So kung ano yung time na pwede mong gawin, kaysa sa wala. Di ba? Do it 8, pero the best nga is 10 to 3. Pero yung oras ang pinag-uusapan niya, 30 minutes lang. Yung iba kasi, sabi ni Doc, 10 to 3 p.m. Mula 10 hanggang 3 p.m. Hindi naintindihan. Di ba? Kung hindi nyo naintindihan yun, nakasulat doon sa baba, 30 minutes. Ha? Di ba? May mga ganon. Naiintindihan ko yun. Pero kung yung sa question, very good yun. Kasi kung ano yung time na pwede kayo, yun ang gawin ninyo. Okay? Any more? Question? Yes? Sir? Dok, para sa mga yung may mga high-intensity training like workout or basketball, ano po yung magiging main source ng nila ngayon ng energy kung low carbs yung gagawin? Okay, very good question. Yung mga naglo-low carb, di ba yung mga high carb, sugar ang kanilang energy, carbohydrates ang energy. Yun din ang pinagtataka ko na, pag low carb ako, tatanggalin ko tong kanin, tinapay, yan ang source of energy ko. Okay. When you shift from high carb to low carb, your source of energy will be fats.
unlimited supply yan sa katawan natin. Imagine mo, comparing yung carbohydrates, you consume 2,000 calories. Pag na-consume mo na yon, nanlalata ka na ng hihina. So, kailangan mong kumain. Pagka fat adapted ka, naglo-low carb ka, 20,000 calories up to 100,000 calories ang meron ka to consume. Bibigyan ko ng example yung training ko. Before an Ironman, nagte-training ako sa Subic. We do 2 km swim muna, then magbabike, 100 km bike sa Subic. May mga kasama ko, hindi low carb. Mga kakanin, no? Tinapay. Okay. Ang bibilis nila nung umpisa ng... Sa swim na sabayan lang kami. Pagdating ng bike, wow! Boom! Naiwan ako. Pero sa Subic, nag-iikotan lang yan. So, makikita ko sila, makakasalubong ko. First kilometer yan. Pagdating ng 70, napapansin ko, lumalapit na ako. Pagdating ng 90 kilometer, may paahon yun eh. 90 kilometer, nanlalata na sila. Ako para akong choo-choo train. Habang tumatagal, nasusustain ko yung energy. Energetic pa rin ako. Sila, naghahanap na ng hindi kanin. Mahirap magkanin sa bike. Chocolate bar. Tatakbo pa kami. So, iiwan nila ako, yes, sa umpisa, kasi energetic pa sila eh. Kaso naubos yung energy nila. Ako, medyo may ano pa ako nun. So, may reserve energy. Yung fats ko ang naging energy ko. Kaya kahit na pagdating na 90 km, 100 km, full of energy pa rin ako. Yun ang benefit ng low carb. Imagine mo, nagte-training ako fasted state. Ibig sabihin ng fasted state, hindi pa ako kumakain yan. I do races, nung full Ironman, I did a race, fasted state. 13 hours lahat yun total, 13 hours. Usually pag mga beginner na Ironman, 15, 17, no? 15 is maganda na daw. 17 usually, 16 hours natatapos. Pero I did it 13 hours. So, training and naka-fasted state. Lahat ng training ko, lahat ng race ko, fasted state. Ibig sabihin, wala pa akong kinakain nun. Salt stick, yun lang. Electrolytes, yun lang. And of course, barley does not break your fast. Yes. Okay? So, sa exercise, fat adapted, fat ang energy, unlimited supply yan. Kaya mafe-feel mo, ang problem ko sa mga patient ko, mga patient ko na nag-low carb first time, Doc, sobrang energetic ako. 1 a.m. ako natutulog. Namlamlansya pa ako, Doc, grabe. Hindi ako napapagod. Sabi ko, no, Mami, stop. Mali po yan. Bawal magpuyat. You need to sleep early. You can wake up early, ituloy niyo yung ano. Pero, hindi po ganyan ang low carb. Pagdating ng 9 to 10, dapat tulog na po tayo. Akala nyo lang energetic kayo. But if you still do yung pagpupuyat, 1 night, 2 nights, 3 nights, 4 nights, pansinin nyo, nagkakasakit na kayo. Pagpupuyat, it will decrease your immune system. So kahit na umiinom kayo ng mga supplement, vitamins, pag palagi kayong puyat, darating pa naman, nagsisipon na kayo, nakakapulmonya. Wag po. Okay? Any question pa? Yes, there. At the back? At the back? Yes, sir. Mag-take ng one last question for next
next may seminar lang. Ay, Pero, sorry sir. Yes, amazing morning, Doc. Ay, kala ko Kasi yun. ganito ang nangyari po sa akin. Yes. I'm already local follower. Nice! Ano bang scientific na dapat talagang mangyari kung halimbawa? Ano bang pinakamagandang food every morning? Okay, ang question dyan is, if you're doing the low carb, paggising mo sa umaga, you think, am I hungry? Kasi ang procedure po ba ito, early in the morning, I will drink to sa sakit o barre. It does not break your fast. So, nagfa-fasting pa kayo niyan. Opo. Okay yan. Again? So after how many 30 minutes like that, Okay. naghahanap ako ng food. Dahil gutom na. O hindi pa. Hindi siguro, kasi ang naisip ko lang siguro iniisip. Kasi eto lang, no? When you're doing low carb, meron siyang kaakibat na fasting. Once na mag-adapt ang katawan natin sa low carb, mapapansin ninyo, bakit hindi ako nagugutom? Diba? So think this. If you're not hungry, do not eat. Eat whenever you are hungry lang. Ang problem kasi natin ganito, no? Nakakita tayo ng pagkain, hindi tayo gutom, we eat. Nakakita tayo na may kumakain, hindi tayo gutom, we eat. Nonsense. Yes po. Meron pagkakataon na yung after 2 hours, pag kumain ako, the other 2 hours, nag-aaral naman ako. Okay. I think, ang i-explain ko po, itong scientific lang. Naglo-low carb-low-carban lang po tayo. Ibig sabihin. It's not doing low carb correctly. When I advise others to do low carb, magpakonsulta muna so that I can explain how low carb works in your body. So kung walang consultation, hindi nyo alam anong nangyayari sa inyo. Yes, Pinapakinggan ko lang yung kind of broccoli. yes, I know. Okay. Yung lecture ni Doc Rojo, masterclass, no? Siya yung doctor na sa mga nagtuturo regarding low carb. Then nag-under din ako sa kanya. Okay? Tapos pinag-aralan ko 'yon. I subject myself talaga nag-exam ako, ginipig ko sarili ko. Kaya na I am very grateful, bro. Yes. Iko-correct po natin yung natin, no? Breakfast is breaking your fast. Hindi yung almusal, yung umaga, agahan. Hindi. It is only... About like this, bro. Kasi kadalasan ng morning breakfast ko is okay ba yun, bro? Kung anong available na food ninyo, egg, fish, chicken, kung ano yung available. Kasi yung iba, Dok, ang mahal naman ng low carb nyo, puro karne. Ang mahal ng karne ngayon. Diba? Well, kung ano yung pwede nyo mabili, itlog, gulay, talong, isda, yun ang kakain. Ang maganda dito, nakakatipid. Why? Twice ka lang kakain. Nasanay tayo 6 times kumakain. Lalo na pagka bagong sweldo. Diba? Ito yung tinuturo ko ang low carb. You listen to your body. When you are hungry, that is the time you eat. Kadalasan, ang first meal ko in a day, 12 noon or 1 p.m. I do swimming in the morning, running, biking, fasted. Uuwi lang ako para maligo dahil may clinic ako from 10 to 12. Pag uwi ko ng 12, saka pa lang ako kakain. Hindi ako nagugutom. Nakakatipid. Yes. Apo.
Yes? Kumain ka raw ng taba. Huwag ka high blood ka. Okay, ito ko-correct ko ngayon yan. Okay? Kaya kadalasan bawal, di ba, karne? Nagbabawal. Okay. When you eat meat, together with carbs, ang binaburn ng katawan nyo, carbs. Yung fats ng meat, hindi. Pero pag sumobra ka ng carbs, kung ano lang yung maburn ng katawan mo, carbs, yung extra carbs, nagiging fats. If nasa low carb ka, tinanggal mo ang carbs, tinanggal mo tinapay, you eat meat, naghahanap ngayon ang katawan mo ng carbs, pero wala, or mababa. Naghahanap siya ng other source of energy. That is your fat. Okay? So, nangyayari, nagiging fat adapted, yung katawan natin, nababurn na ngayon. Kaya madalas, sa mga low carb, ang bilis ng pumayat. Because, hindi na yung sugar or yung carbohydrates ang binaburn ng katawan, kundi yung fats. Napaka-effective. Kaya nga nung nag-low carb ako, nagulat ako. Ba't ako pumapayat? Doon ko lang naranasan na pumayat ako, then, naging energetic kasi, di ba pagka pumapayat, nang lalata, nang hihina. So, yun po yung explanation na yun. Kaya ganito nangyari sa akin kasi, kaya nag-low carb din ako. Dahil I am a victim of pneumonia, ang natas, so many other things. Yes, health conditions. Okay. Kaya nga, laking salamat ko, nakilala ko ang angle. Yes. My doctor results all the medicines that they are giving it to me. Bakit namamaga ang katawan ko? Inflamed. May inflammation ng katawan. Kasi around more than 2 months ako sa hospital eh. Dahil sa pneumonia. Kaya nga ang barley is pasok sa low carb because it's a vegetable. Fiber. Pasok siya. Sa drinks, pwede yan. Can extend your fasting. No, kasama siya. Pero kung nagtitake kayo ng barley, tapos mga processed, sugar, well, nakokontra. Sayang. Dati ito talagang I'm addict of sugar addict ako. Oh, addict talaga si tatay, no? Oh, yan. Kung gusto niyo matanggal ang addiction, ayan na, nandito siya. I'm eating so much rice before. Lesson natin, hindi naman, ang low carb naman low, not zero. So, lower it. Kung tinatawag kong liberal is 100 grams of carbohydrates a day, pwede na yun. Ang problem lang natin is sobra-sobra. Kaya, slow it and improve your health. Okay? Yes. Last question ay nasa likod. Last question and we'll end this na. Pasensya na at may ano daw, susunod na lecture. Lang po yung kasi bikers din po kasi ako. Di ba po yung paaraw po, yung sun na 10 p.m. to 3 p.m. Di ba, nag-ride po kasi ako ng umaga, naabot ng hapon kasi 100 plus kilometer po yung ride. Okay lang po ba yan sa katawan ko yung sun nila? Di ba may helmet ka? Meron naman. Di ba meron kang sleeves? Isa kasi nakasos. Kailangan ko mag-sleeves ka. Kailangan mo nang mag-ano. Kasi kung gusto mo protektahan ang skin mo, nagbabike ka kasi. So talagang exposed ka. Lalo na pagka malayo, babalik ka pa eh. Kadalasan, you need to take care of your skin din. Mag-sleeves ka. Pwede yun. Sa Doc, yung sa sugar po, kasi di ba, pag bikers po kasi, tumakain po tayo ng chocolate. Ganun. Yes. So okay lang po ba yun? Minsan kasi, okay. Well, nasa inyo yun, no? I suggest do the low carb. Kung gusto niyo mas mahaba ang babaykin ninyo na hindi kayo nanlalata,
Kasi kadalasan pagka nag-buy kayo puro chocolate, mapansin nyo nanginginig na kayo pagka mahaba. Well, yung iba, kailangan mag-start muna. Kung yung ina-advise ko sa kanila, kung eto ang nutrition nyo, huwag nyo munang baguhin kung magbabike kayo. Kailangan i-train ninyo muna to bago nyo gamitin. Kaya usually, nung ako nagte-training, maiksi lang yung mga bike ko, maiksi lang yung muna yung run ko, hanggang sa mag-adapt yung katawan ko, saka ko hinahabaan na ang pagbabike at pagra-run. Kasi adapted na ako eh. Kasi daw kasi pag yung siyempre, pag kumakain, padami din ng carb. Tapos pag yung halik, lalo na, taga-Bagyo po kasi ako. Tapos pag babalik na kami, iahon. Tapos pag naubos na yung carb, parang gano'n. Nanlalata. Chocolate na po yung pang... Kasi, yes, ang mabilis ang energy kasi yan eh, sugar. Kaso, tandaan niyo ang sugar, it destroys cells or sinusugatan niya, nagkakaroon ng inflammation yan eh. Pagka nasanay kayo na palaging sugar, yun. So may damage po yun. Kung mas better is, kumain ka na lang ng itlog, o kaya fruits, saba, yun na lang, saging. Kung hindi nyo pa ma-change yung lifestyle nyo to low carb, yung pinaka malapit sa natural. Eh, Doc, mas masarap chocolate. Okay? Okay, so thank you so much. Thank you, Doc. Ayan, no? So, marami tayong natutunan ngayon when it comes to having the right lifestyle po, no? Saka yung mga pagpumuyat. Ayan, ha? Sabihin nga yung katabi mo, no? Tingin ang puyat. Saka yung kain, no? Minsan kasi kaya tayo ng kain pala, nalala. So, ngayon po naintindihan natin kung paano natin incorporate po yung barley po natin sa lifestyle po natin. Yun yung importante doon, di ba? Na yung barley pala, kahit wala ka pang kain, hindi na bibreak yung fast mo every morning. So, you have nutrition pa rin, you have energy pa rin, pag nagpa-barley pa rin tayo every day. So, Doc Brian, maraming salamat po. Palakpakan naman natin si Doc Brian. Ayan, selfie na po. Sapa. Ayan, sapa po. Picture na po. Ayun. Ayun, we have another training po, no? Ngayon po, Okay lang. training tayo. So, yung mga pwede na po kumatin na training, pwede hindi na kayo lumabas. Thank you. Thank you po. Ay, Doc. Yun, no? Super kami po namin. Solo kay Doc Pogi. Doc Pogi, sorry. Thank you, Doc. Dami ko natutunan sa inyo. Solid po kayo. Thank you. Thank you. Hindi na nakalis po sa video. Thank you po. Pasyente pa si Doc. Dok, dito ka na, Dok. Hi, Dok. Dok, saglit lang, Dok. Suwi na lang. Doc, ano luto sa meat, Doc? Any. Any? Variety. Variety. May sabaw, may prito. Okay. Dapat variety. Okay. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you. Last one na po. Pwede po lang pala. Patag na lang sa page nyo. Patag na lang sa page nyo. Follow natin si Doc, ha?
All right. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Picture din dito. Wag na dito na lang. Tayo na apat. Thank you, Doc. Problema. Right legs. Hindi na tayo dyan. Thank you po. Doc, pa-picture. Kami po. Pwede po doon kanina. May isa pa nga po kami dalawa. Salamat po. Salamat po. Yun. Thank you po. Kay Doc. Salamat po. Ay, wala lang. Ay, tatlo. Thank you, Doc. Thank you po. Background natin sila. Thank you, Doc. Ano yun? Ayan. Kayo today. Pwede na po. Thank you po. Ano rin, Doc? Ay, sige. Thank you. Last question. 1, 2. Ay, isa pa. All body dahil. Whole body pa? Thank you. Ay. Doc, okay. Question naman. Sige po. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Doc, meron kasi ako member. Pinastop daw ng doktor niya dahil high protein daw siya. Kailangan consult. Barley. Kasi ayusin. High protein, barley, fiber siya. May konti lang pero hindi high protein ang barley. Nag-stop na siya, Doc. Ako rin, Doc. Take a picture. One, two. Thank you. Thank you po. Pa-consult niya sa akin. Ano to? May CKD? Thank you. Yes, hello, Doc Bry. Ending my health talk here in IM World. So, ingat po kayo dyan. Be the best version of yourself. Adapt, and you will evolve. Bye!